Dr. Tess Dayo. Good morning. Si Ma'am Ana Ong, si Buddy ang ating... Hello, Ma'am Ana. Kayo po yun. Morning po. Sige po. So, yun. Interesting, Ma'am, ha? Intercrop, ano ka? Integrated ka ng cacao and sampen. And coconut. And coconut. Ito, hinintay namin kung mag full time siya dito. Hindi ba kaya, Ma'am? Hindi pa kaya, sir. Oo. Takot pa. Takot pa. Kasi kung Basa pa rin yung lupa po, no? Opo, medyo ulan po. Two years ago. pandemic, Hindi ba kasi Ray? Ray! Hindi yan, areto, almost 2 years pa lang, Doc. Na February, 2 years. Okay, no? Ganda yung farm. ito ano na ito, medyo stricto na din sa Biosecurity. biosecurity. Yan. Is yung mga measures. May isang college kami na kasama din sa College of Science and Mathematics. May mga biologists kami nakasama dito. Yun na yun. Isang entry lang. Tapos, ito yung mga housing doon pababa. Okay. Pag ganito tayo. Apo. Hingal ka, no? Ano na? Hinga. Hiningal agad, eh, no? Oo. Andito pa rin ho tayo sa Zamboanga City. Yes. At barangay Latuan. Latuan. Okay. Siyempre, ang topic pa rin natin ay Zampen, Sampe native chicken. native chicken. So kasama pa rin natin si Doc Rico Tabal, ang Dean ng College of Agriculture ng Western Mindanao State University. At andito tayo sa farm ni Ma'am Ana Ong. Good morning Sila po po. ang adopter po. Yeah. Ng, Partner natin sa partner na. partner Oo. natin. Isa sila sa mga pinaka-successful sa farm. Yes, sa Zamboanga City. Sa Zamboanga City. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Siguro almost 2 years ago, yung aming pagkakilala ni Ma'am Anong, pumunta sa college, pero hindi sa Sampin Chicken yung concern niya, cacao. Cacao okay. yung kanyang gustong parang naghingi ng assistance. So nung nakita namin ng farm, very very potential for native chicken. So only then na-introduce namin yung Sampin Native Chicken. Tamang-tama, may nicer program. So isa pa din yung kasi sa Science for Change program is science for the people. So talagang kinonbinsi namin si Ma'am Anong to adapt the technology kasi tamang-tama i-integrate na lang yung Sampin Chicken as a livestock component dito. So here we are in the JVMR farm. Ang may-ari dito si Mr. Orly and Mrs. Annalisa Ong. Ma'am Ana, kamusta po yan? Nakita ko, na-observe ko dito sa farm. Productive na, no? Opo, It's something na hindi nag-uumpisa, kundi established na yung cacao plantation. In fact, ang daming bunga. May integration pa ng coconut, banana, and of course, yung sampen. Kamusta po kayo, ma'am, dito sa farm? So far, we are very happy because we are nearing 2 years pa naman, but we have all of this inside our farm already. So basically, yung mga tao namin, taga dito lang lahat, so we provide them livelihood. And then at the same time, with
partnership with Western Mindanao State University, unti-unti na po talagang lumalakas yung Sampis dito. Kasi I remember parang nawala siya for a while, and then now we are trying to revive it. So here we are very much ready, no, to actually may mga ano na din kami, pumupunta na dito, bumibili ng mga stocks din, yung mga partnership. Okay, sir. So kami po ang nagsusupply. Oh, I see. Kasama pa rin natin si Doc Sinan. Sir, hi. Sa camera. Saka si Doc Tess. Varieties yung kakao nyo dito, ano? Opo. Yung red at saka yung green. Yung Creole ba yun? Wala po akong Crollo dito. Creole. Crollo. Yan daw yung high-end. Yan daw yung mahal. Yun yung sabi nila. Describe mo naman, ma'am, itong yung facility. So, Doc Rico, ibang-iba ito doon sa setup niyo doon sa university, no? On Desiree. So for our growers, we decided to make at least 12 rooms for them. So ito na po, and then so open lang siya para may proper ventilation po, and at the same time hindi masyadong magiging prone sa sickness kasi open po ang air. Tagus-tagusan. And then we decided po na may entrance and exit para po sa biosecurity na din po. Ito, malalaki ito, ma'am. Opo. Ilang buwan ito mga ito? Contest. Ito 3 na ano siya, 3 going to 4 na. 4 3 to 4. months. Kasi na sila, doon na sila sa kabila. Medyo kulang kami sa housing ngayon. Kulang, Kasi, kulang na. Opo, ano ba? Mabilis silang Dumami. bilis. Ito, nabawasan rin naman, kaya nag-dispose kami. Po. Common problem po. Kasi na-underestimate kasi karamihan ng mga adapters yung rate of Opo. reproduction. Ma'am, yung concern nyo kanina ay kulang kayo, sabi nyo. Sa housing nagkulang. talaga. Housing, biglang Opo. nagkulang. Kasi po malakas talaga yung production po. Mabilis yun. Mabilis. Mabilis po. Every 5 days kumukuha po ako ng egg dito. Ini-incubate sila. So, mabilis po talaga. So, hindi... Kailangan po maraming housing talaga. Doc Sinan, ito ba ay common Common problem yun, sir, sa lahat ng adapters ng native chicken production natin. Kasi kadalasan na-underestimate ng mga adapters natin yung rate of reproduction ng manok. Ang bilis nilang dumami kasi kung bibigyan sila natin ng tamang management. Sobrang bilis nilang dumami, kaya nabibigla sila. That's maybe because ang mindset ng mga tao ay katulad noong mga traditional natin na native chickens at traditional na pag-aalaga na in 1 year, normally nagpo-produce lang ng 8 to 10 chicks or slaughtered chickens per year yung isang inahin. However, pag nilagyan na natin siya ng science-based intervention sa management, nai-increase natin yung rate of production na yun from 10 to 80 to 100 chicks. Times 10, Doc? Times 10? Yes, sir. Magkakaroon lang yan ng magkakatalo lang yan kung marami doon sa mga chicks ang namamatay. Okay. Pero if we manage the brooding stage wherein nandoon yung maraming namamatay and we can limit the mortality, The more na not more than bibilis din lalo. Kaya ganito ang nangyayari, sir. Common ito sa mga adapters ng native chicken projects natin na mabibigla sila na kinukulang pala yung housing nila. Itong Ma'am Ana, bago lang to, itong mga housing na to. Ito yung Parang bago lang. Ito po yung pinaka-latest na ginawa. Preparation na to para mag-RTL. Pang RTL, papuntang RTL na yan. For sale. For sale. Ito pa. Yung mga nandito nang pinukuha lang sa binibenta. Yan, pang karne, pang breeder. Gano gani si Doc? Si Ma'am Ann ngayon, siya nang nag-supply sa mag-thesis sa aming mga estudyante.
Kulangan na kami doon sa station. So, Kasi kakailangan na ng 60 heads, kailangan ng ganito. So, lahat ang estudyante ni Doc Nilo ngayon nagatisis lahat doon sa Sampin Chicken dahil kailangan yung mga data. So, hiram kami kay Ma'am Ann. Siya na nag-supply sa amin. si Ma'am Anna. Nakukulangan na kami sa station. So, ngayon, mga 80 pa siguro sa uli namin, no? Nandun, mga 80. 70 and 60 po. 130 yung chicken mo Yung na. first batch, sinauli na. Malaki na po. Buti pwedeng hiramin. Okay. Ito po, Ito ang parang from Hachi. okay. Ganda. So first po, ilalagay muna sila dito. Galing doon sa akin, sa bahay. Dito muna, and then dito na pag malaki na. Yung mga ilang buwan sila dito, ma'am? Mga 1 month. 1 month po. Depende po kung marami na dito. So hindi muna, i-decongest lang sila. Dami na. So ganito po yung setup dito sa brooder. Ganito nakalaki, ma'am, yung farm mo, tapos hindi ka pa, ayaw mo pa mag full time? Ayaw pang mag full time. Ayaw mo mag full time. By the way, si ma'am po ay teacher. Opo. Yan, ng ano ma'am? DepEd po. DepEd. DepEd. High school, ma'am, no? Opo, high Dito school. sa city? Opo, sa city. Baka hinihintay pa ni Ma'am na mag-35 years in service. Babalik kami dito, kasama sila Ma'am Jo na naman, i-set up namin. Yung nipple drinker, because it can save you a lot of labor. Nipple po, no? Opo. Naka-plan niya kan Ma'am Ann. Sige. Amugal bira kami para man set up. Okay. Kasi, ito take so much time paglinis. Pag ganito, opo. Mga painuman. Whereas kung naka-nipple drinker tayo, 10 to 15 chickens per nipple. Para kung maglagay tayo ng medication, madali. Tapos, yun na lang yung nililinis eh. And you don't have to do it every day. Every day. Kasi hindi siya exposed eh. Unlike dito, araw-araw mo talagang nililinis. Opo, araw-araw talaga. Okay, next po tayo, Ma'am Ana. On the next. Ito, hindi pa natin napakita to. Ano po ang benta niyo sa mga sizes na ganito, sir? Po? If you don't mind, magkano ang benta niyo pag mga ganitong sizes na? Ibinenta niyo kahapon? 240 po 240 ang per isa. kilo. Per kilo. Per kilo. Live po, live. Live So itong mga ito, lampas 1 kilo na yan, ano? Opo. Hindi sila kumukuha ng below 1. Below 1. Anong gagawin po nila sa binili nila? Binibenta din po. As breeder? Hindi. Hindi, meat po. As meat, pangkarne na. Sa may market downtown po. Ito na yung pangkarne. Doon sa may G1, 350 ang dressed. So, Per bili kilo. na dito na sa nag-range yan, 220 to 250. At 4 months po ito, Ma'am Ana? Opo, 4 months. Not bad. As long as more than 1 kilo na po, Pwede na. dispose na. Bonito si Ma'am Jenny ato restaurant ba? Timo. Amo daw itong dream ba? No? Yun ang ano namin sir sa kanya. Kasi may tsokolate, coco, may ganun. Ma'am, may isang adapter din tayo ng native chicken sa Iloilo, although hindi something yun, karami Apa. yun. Dati ding abroad or nasa barko. Pareho lang. Pero barko niya. And after na-establish na yung farm, the husband decided to retire early. At nag-focus na sila doon sa sa chicken. Tapos may isa din tayong adapter na siya mismo ay yung seaman. Tapos tumigil na rin siya. No? So, ayun, like sa'yo ma'am. Ayun, may full plus kayo na farming niya. Oo. Kasi nakikita siguro nga nila yung potential because of the high demand. Kasi pag laging pinag-uusapan yung marketing, common yung sagot na kulang ang supply. Opo. Laging kulay ang supply.
Pero ito mag-expand pa, no? Saan yung area Expand. expansion natin ngayon? So, Kasi moving Malaki pa in. yung farm mo, ma'am. Malaki kasi target natin, akyat tayo ng 100 hen level. hand level. 100 hen level. Tapos siguro, sir, start nyo na rin pag-usapan kung okay kay ma'am, that they will also operate part of the population to become a breeder farm talaga, wherein mag-i-implement na tayo ng selection. Yan, hindi namin Selection. napag-usapan yan. Selection protocol. Ni Joe. Hindi pa napag-usapan yun. Oh, si Joe kasi in charge sa... I-simplify lang natin, kung doon sa inyo ay nag 1:5 tayo na ratio, baka dito you can raise them in groups. Para siyang multiplier farm, pero may selection pa rin talaga tayong gawin to ensure na continuously mag-i-improve yung yung genetics. Kasi yung mga manok na nakikita natin ngayon, sa tingin namin ay meron pa itong significant improvement na magagawa. May nakapag-identify sila ng certain families of chickens na nag-produce ng egg production na mataas. Mataas masyado. As in 190 eggs ang pinoproduce per hen per year compared to the average na sa 130 tayo. 130, 140. 132. And merong certain families na nagpakita ng egg production na 180, 190. Mataas. So if we are in the selection process, yung gagamitin natin to become the next generation parents, Doon na manggagaling. Doon manggagaling. And expectedly, magiging mas mataas na yung egg production nila compared to the current average. And that is how we are managing the breeding work. The same thing will be done with the growth rate. Kaya yung next project nila, Doc Rico, ay hahatiin na natin, hihiwalayin na natin yun. There will be a certain population that will be selected for egg. And mayroong isang population then that will be selected for growth rate. They belong to one breed, sampen sila, pero magkakaroon tayo ng hen line at saka male line. Yeah. Because the male line will take care of the meat production and the hen line will produce the female stocks of the farm. Para marami parang silang, parents na ito, sir. yes sir. Marami silang mangitlog, tapos i-mate sila natin with the male coming from the male line. So we will be producing more chicks that would have higher tawag dito, growth rates compared to And that that will be tradition. soon. Kasi technically, approved na yun. Pero ma'am, Mabutan kami doon. imagine mo sila Dean, sila Doc Sinan mismo yung Nag-a-assist. nag-encourage sa'yo, di ba? Na Ito, kung readily tingin vote na lang talaga. available yung support. Yeah, and then yun nga din sir ang reason na we would want to encourage our partners na i-position din yung sarili nila to do the simpler selection process. Kaya yun, Doc. Kaya yun. Make it simple. Kaya yun. And then we can also raise them. Ang inaayawan lang naman kasi talaga ng mga private partners natin doon sa breeding and selection, yung traditional method na ginagawa ng mga research institutions, the chickens will be kept in smaller population, like 1:5, yung isang family. Ayaw nila yon because it's very tedious, it will be very labor intensive. However, katulad nila, ma'am, pwede naman silang mag-alaga ng bigger groups doon bigger population. Kung limbawa, you want to keep 50, for example, 50 females with 10 males in there, for as long as yung ilalagay natin, i-replace natin doon, have passed through a selection process before considering them to become our breeder chickens. Tapos, hindi naman maapektuhan yung hindi naman, I don't think, maapektuhan yung ating pagbenta for meat. Because theoretically, in a breeding work, 20% lang talaga yung masiselect natin that would pass the criteria for breeding. Oo. Meaning, after 80% meat pa rin. Yes. And then, talaga yan. yun. Yun Kasi yung eventually, papasukin natin yung processing dito kasi
yan, value adding, no? Yun yung isang nakikita din. Kaya kasama si Food Science and Technology dito. Yeah. Kami ni Ma'am Gladys, kasama pa rin. Yeah. Ito yung mga best guys, diba? Si Joel at saka si Ray. Ito yung mga day to day. Ito sila kasi si Ma'am wala naman parati dito. So ito sila yung involved talaga sa selection, involved sa pagpakain, pagpaalaga. So sila rin ang mga training ninyo, sir? Yes, sila talaga. Ito yung dalawang ano talaga. Meron kami problem na yung mas marami kasi ang population. Oh, sir, dito ka. Ng male. Ng male. Oh, Sir, dito ganun talaga, sir. Sir, Ganun lapit talaga po, yung lapit. Ganun din sa amin sa station. Kaya maganda din, advantage man din yun na maraming lalaki. Kasi for meat yun, pang katay din. Pero yung kasing mga buyer, minsan ayaw nila. Gusto nila Ayaw nila ng male. kailangan may hati. Okay. Sige. Yung Ano, buyer request for sila, meat, no? Buyer for for meat? meat? Gusto nila may babae? Tingnan ko, order mo. Siyang Baliktad kumukuha ng yun. order eh. Gusto baliktad yun because doon sa mga dati pang na-interview namin ng mga may-ari ng karinderya, they would prefer male. Male carcasses. Bukod doon sa lasa, sir, mas mababa yung shrinkage. Kumbaga yung recovery rate after na siya maluto, sabi nila, mas mataas daw pag male compared to the female. Baka alagaan nila yung female. Well, normal yun, sir, na pero ang tingin naman namin doon, for as long as hindi lalagpas ng 60%, Okay lang. okay lang Baka yun. hindi pang meat kill sila, Kere. Oo, baka Hindi naman baka baka naman aalagaan nila yung chicken. Kasi Doc Rico, baka isa yun na titingnan natin sa breeding nyo sa institution. If we can identify males na ginagamit nyo doon sa smaller families ninyo that would produce 50-50 male and female or pwede. may more on the Sige. females. Magandang ano yun. Kasi sa baboy, ginagawa na yun ngayon eh. Marami. Na pinipili na yung breeders na mas maraming babae or mas maraming lalaki. Yung Dami pang trabaho talaga. Science. So, yan yung ano. So, yun. So, isa sa mga cooperators si Mama na partners talaga natin sa itong Sampi Native Chicken. I mentioned once si Dr. June Mendoza, isa din kami nag-umpisa yun, kami nag-provide ng stocks. Ngayon, it's also growing. So may mga iba pa within Zamboanga pero malalayo yung farm. Ito nga malayo na. Oo. Oh, 'di ba? Papasok. Malalayo lang yung mga farm. At least I mentioned yesterday 17 new cooperators o partners sa Zamboanga City alone. private sector partners. Oh, mga private sector partners yun. So ito yung tinututukan ni ano. Yan yung sabi ni Doc Sinan, the end goal of what we do in the institution, commercialization of Sampi Native Chicken. Building enterprises, building sustainable livelihoods. Yun lang naman yung Yun gusto lang natin. And kasunod doon would be our contribution to food security. Kasi kung merong nagpo-produce ng maramihan, of course, magko-contribute sila doon sa food supply. Ito nga, may employment na dito eh. Si Dito Mama, pa lang, may employment. Tatlo yung ano niya dito. Doc Sinan, para maging enterprise talaga itong Sampen. Ano yung tinitingnan mong supposedly population? Like dito sa Zamboanga City, merong 17 doc, no? Na Yeah. adapters. 17. So dapat yung 17 more or less ilan yung population dapat ng chicken? Based on our previous experience, iba-iba sir eh, depending on their capability. There were some who started with 20 hens Okay. and 4 roosters. And then some started with 50. 50. Pero lahat sila, regardless of, wag lang yung less than 10. Okay. Lahat sila, hindi naman lahat ang nagiging successful, but those who prove themselves to be successful ay nag-i-increase yung kanilang population. Nagiging from 50 or 20, nagiging 300, nagiging 500 yung breeders. So, meaning, kung may 300 or 500 breeders ka na, thousands na yung total population. Thousands na yan. Wow. Malaki na yun. Malaki na rin requirement ng 1,000 na yun, Doc. In terms of plant area, yung Yes. feeds, ganyan. In terms of land area, in terms of feeds, yes, malaki na. Pero para bang hindi na nila masyadong na-feel yung burden for the capitalization. Kasi kumikita na rin yung... Kasi umiikot na yan. umiikot na. Pwede na mag-retire, Ma'am Ana. Sana po. So, ano? Yung ano,
kumikita na sila doon sa sinimula nilang maliit. Oo. Yun. Tapos, yun din yung ini-encourage namin, sir, for them to grow with their enterprise rather than bibiglain nila. Yeah. Kasi mahirap yung magbitaw. Sabi nga sa akin ng isang prominent na businessman na mahirap yung mag-start ka ng negosyo na number one, ang sinabi niya, nabaguhan ka. Okay. Hindi mo pa masyadong feel yung how it works. Hindi mo pa alam. At number two na sinabi niya, hindi magandang mag-start ng negosyo kung marami kang kapital. Okay. Kasi hindi mo mawawala yung creativity mo on how to make your operation tawag nito more efficient. Hindi ka maghanap ng mga paraan. Kung paano mo hindi ka napupuwersa. Oo. Na ma-reduce yung costs. Doc, yung given that, so ang ideal for a startup, no, yung gustong mag-i-fill at least ay 20 hands, Kami no? 20. 20 na kami ngayon. Pag 50, seryoso na yan. Yeah, medyo. Kasi Medyo papuntang ang enterprise. sabi nga yan. ni Ma'am Ana kanina, sir, nakakagulat na yan. Kasi kung may 20 inahing manok ka na, ang bilis noon. Ang bilis niyang dumami. Baka sa the next year, mayroon ka ng 200 to 300 chickens in your farm. Ma'am Ana, magto 2 years ka pa lang. Ilan ang population nyo? Lahat-lahat na po, nasa 800 na sila. In less than 2 years. Meron pa, Nag-start continuous po pa po. kayo ng ilang hens? 20 tayo. 20. 20 lang. 20. Oh. Wow. Kineri namin sa program sa NICER. NICER ito. Part pa rin ito ng yung niche center kapon. S4C program ng DOST. Kinarga namin kasi we identified new partners in the industry. So ma'am, anong plano mo? Malaki pa yung lupa mo? Expand pa. Gawin mong... Ano, Doc? Hindi, basta napag-usapan na namin, we go up to 120. 120 hens. 120 hen, and then tingnan natin. Plus yung breeding, sir. Yes. Selection. Yes. Mas maganda yun. You just allocate a portion of that 120 to be considered as your breeder stocks. Kasi sa totoo lang, while Doc Rico and his colleagues at the College of Agriculture ng WEMSO are doing everything they can to continue to pursue with the project. Pero institutional kasi yun, ma'am, Yeah. based on our experience, walang assurance doon na masusustain talaga. So, I think would be better off na ikakapacitate din natin yung ating private sector partners to do the breeding and selection themselves para tuloy-tuloy yung improvement. No, So, Doc, ating sinasabi mo, chickens. mas sustainable pag private sector ang Yes, sir. Because the motivation is money. Ah. I mean, yeah, Okay. let's be frank about it. Okay. Yun. Unlike doon sa I would really say like we might be seeing Doc Rico as highly motivated. Pero yung motivation kasi niya is just based on the career, his position kasi mapapahiya ka lang kasi dean ka ng College of Agriculture. Pero Doc Sinan, medyo pa favor ka sa camera, Doc. Huwag kang okay. Ayan. So, nag-grow ako ng may vitali sa farm ko mismo. Pero dahil nga wala parati sa farm yung may Busy sa career. Pinull out ko lahat. Dinonate ko ulit sa College of Agri. Pero siguro dahil din, Doc, sa experience ko, 17 years ako sa LGU. Yung mindset mo is the farmer mindset. Talaga. What if yung pumalit sa academic lang talaga yung mindset mo? Okay. What will happen to our breeding work? Ito yung naging advantage kasi ginamit ko lang yung experience namin sa LGU noon. Na we tap communities, associations, mga farming individuals na we can easily spot kasi may mga gusto to adopt any technology, lalo na ito. Yun din yung sinasabi namin na huwag tayong we have discussed it before, huwag tayong mag-shotgun method. I-assess natin yung interest talaga noong those we will choose to become our partners. Because
Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.